Merong bagong pasabog. Matindi-tindi po ito mga kababayan ko ha. Si Amy Marcos may threaten daw ang buhay. Maharlika Boljaker. Paano daw ipategi? Alam mo Maharlika ano lang hindi mo pwedeng ipadikta sa taong bayan nyo. Merong bagong pasabog. Matindi-tindi po ito mga kababayan ko ha. Si Booger, aka Maharlika, anak ni Chucky. Medyo tinetreten si Senator Amy. Yan mga kapatid ha. Anak ni Chucky na lola ni Balak. Kaya sabi dito mga kababayan ko, Senator Amy Marcos may threaten daw ang buhay. Maharlika Boljakera. Pinupunto niya na si F.L. Liza at si Congressman Martin D. Umano ang nasa likod daw nito. Isa ba tong pakulo o isa ba tong publicity o paawa? Pag-usapan natin yan. Heto. Na ipapategi o ipapagurgor ni grupo ni Tambaluslos at ni Lisa, si Senator Amy at ito yung mga term ko lang, pwedeng ipakulam na rin si Sara. O, yan daw yung termino niya mga kababayan ko ha. Totoo ba na ipapategi o ipapagurgor ni grupo ni Tambaluslos at ni Lisa, si Senator Amy at ito yung mga term ko lang, pwedeng ipakulam na rin si Sara. Mga kababayan ko, pa-accusement na to. Kasi sabi niya mga kababayan, kung hindi niyo po marinig, no? Ang sabi niya dito, no, plano daw ipategi nito ni Di Umano nito ni Kong at ni Lisa daw si Senator Amy. Ito ayon sa nilalabas mismo sa sinasabi ni Hitat. Ito ba'y may katotohanan mga kababayan ko ha? May alamin natin mabuti. Kasi ayon sa ating puting ahas mga palangga, even si Sara ay inaayon kanyang buhay. Silang dalawa. Dalawa daw sila ni VP Sara Duterte. Anong meron mga kababayan? Ay, medyo kakaiba to mga kababayan ko na medyo malalaro natin. Oh, sabi ni Ilo sa wag kang umuwi Marlika, papategi ka nila. Palangga, kahit saan ka, kung gusto kong ipapategi ka. But you have to be very careful. Thank you, Palangga. Oh, di ba? Sa bibig mo rin nang galing yan. Kung ipapategi si Maharlika mga kababayan ko, kahit saan, anywhere, kaya pala takot na takot ka. Palipat-lipat ka ng bahay. O, tuloy natin. So, ano ang point nyo dito? Kung kayo ay tatanungin. Senators po ang nagsabi nito ang ating informante. Uy, may senador daw na nagsabi kay Maharlika. Ibig sabihin nito, may nagli-leak sa senators, mga kababayan ko. Delikado. Tuloy natin. Siyempre, di ko pwede pakita sa inyo yung ebidensya ko kasi I have to protect that. Okay, people from the Senate na pinag-iingat niya ang mga taong malapit kay Senator Amy kasi may plano, okay, ang grupo ni Tambaluslos, na siyempre sino ka-party ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs, na gurgurin daw si Amy. So, do you think, well, wala namang certain talaga sa mundong ito, di ba? Kahit na ikaw ay protektado ng iyong mga bodyguards, ng kung ano-ano pa man, you'll never know kung sino magta-traitor sa'yo. Buti na lang pala, wala na ako kay Senator Amy. Medyo nakakatakot yun ha. Lahat daw di umano ng nakapaligid kay Senator Amy ay delikado, mga kababayan. Baka si John yung puting ahas mo, Maharlika, tanggalin mo sa puting ahas mo yan. Okay? Kaya nga, sabi ng isa, propaganda lang yan. So may nabasa nga ako dyan kanina, baka gusto lang ni Senator Amy, magpaawa or something. That's why, pinatitimbang ko sa inyo. Kasi hindi kailangan diktahan ng yung mga isipan. Alam mo, Maharlika, hindi mo pwedeng ipadikta sa taong bayan yon. Nagkakalat ka ng chismis. Kasi kung sasabihin mo, kaya pinaririnig pa sinasabi mo sa taong bayan and and tinatry mo ipaabot sa taong bayan itong mensahe mo, but hindi mo na kung mapapansin mo kung nagpapakalat ka na ng chismis. 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo na ino-okray mo si Senator Amy na sabihin mo pa na ito si Senator Amy, ganito ganyan na ginagawa, ganito ganyan. O totoo ba to? O may katotohanan ba to? Tapos bandang huli, itatanong mo sa taong bayan. Anong alam ng taong bayan sa storya mo? Diba? Anong alam ng taong bayan sa storya mo? Of course, mapapatanong yung tao, diba? Mapapatanong kayo, mapapaisip yung taong bayan dito. Bakit mo kami tatanungin? Ikaw nagkakalat ng storya na yan, tatanungin mo taong bayan sa chismis mo. Diba? Tinatakot mo naman lahat ng mga vlogger sa PBE nun.
Nakadikit talaga kay Senator Amy yun. Tuloy natin. Ang lahat para parang kumbaga collective assessment. Kaya bang ipapatay ni Tambaluslos o ipagurgur si Senator Amy? Okay? At magkasabwat, si Lisa Smugs. Kaya daw ba ipagurgur o ipachigbak ni Tambaluslos at si Lisa, si Senator Amy? Gusto mo sagutin ko yan ng madiretsuhan? Hindi. Hindi. Alam mo, sa totoo lang, masyado niyong pinalalala yung situation. Yung problema na pampamilya, hindi mo na dapat pinapasok yan, Maharli ka eh. And your point of view sa content mo para may ma-content ka ngayon, idadawit mo si Congressman Martin at si FL Liza na nananahimik at nagtatrabaho. Sasabihin mo na ipapagurgor si Senator Amy? Ano ba? Politika to? Ganun na ba kahalang ang mga bituka nila? Ako sa tingin ko lang hindi ganun kahalang ang bituka ng mga yan. Hindi ganun kahalang para maggurguran. Number 1, tandaan nyo, ang namamagitan sa pamilya na yan, buhay pa. Mga kapatid, buhay pa sa tingin mo. Kapag may nangyari dyan kay Senator Amy, sino sisisihin? Of course, yung idalawa. Alam naman nila yon na sa kanila isisisi at i-blame sa kanila yung problema, mga kababayan ko. So anong gagawin? Hindi talaga niya gagawin yun. Mga kapatid, hindi niya gagawin yun na ipapategi nila si Senator Amy para manahimik, mga kababayan ko. Ba't nagagawin yun? Pag pinategi nila yun, bakit mawawala ba yung babanat sa mga Marcos? Wala ba yung babanat sa administrasyon? Wala ba yung maglalabas ng ganito? Walang kokontra ba? Napakaraming kumukontra. It's very common sense na nagsisinungaling talaga to si Maharlika. Can you imagine? Tapos itatanong mo sa taong bayan, alam mo yung taktika niya, talaga kailangan may mawala sa mundo para maging sikat. Akino talaga eh. Hindi, ako lang napapansin ko lang, mga kababayan ko. Napapansin ko lang po. Kasi kung mapapansin nyo sa litalya niya na sinasabi niya na ito daw mga Marcos, kailangan din ganito, when may ganyan, ipapategi daw yung ganito. That's too impossible for me. Kasi kung ipapategi ka, hindi mo na ipapabroadcast yan, magpo-protection ka na. Diba? Tapos sasabihin mo pa, senador ang nagsasabi sa'yo. So ang ibig sabihin nito, may senator palang ahas sa loob. 'Di ba? Na nagsasabi rin sa iyo ng ganyan. Ang ibig sabihin nun, ayun ang mahirap doon, may senador na nag-aahas sa iyo. May senador pala, baka maimbestigahan niya kasi lumalabas sa loob ng social media. Tuloy natin yung sige, sakay natin yung kasinungalingan mo, sige na. Mag-comment kayo dyan. Basta ako, dinideliver ko sa inyo na ito yung nangyayari behind the scene at yung mga senators, alam nila to. Sino mga senador yun? Na alam nila. Kung ganito pala, na mayroong banta sa kanyang buhay, so dapat paimbestigahan mo to, Senator Amy. Oo, papaimbestigahan niya talaga yan. Kasi unang-una, kung talaga may banta sa buhay ni Senator Amy, that is a threat, mga kababayan ko, na nakakatakot yan. Hindi basta-basta yon, mga kababayan ko. So hindi siya dapat na ipagsawalang bahala. Diba? Kung talagang may threat sa buhay niya, paiimbestigahan niya kasi buhay niya yan eh. Diba? Nakarating rin sa yung information, kailangan yung mga nagbibigay ng information, i-verify kung ito ba ay tinatapot ka lang. Diba? O, parang whatever reason, mga palangga. Maniniwala pa ako kay Daryl na pinapadalan si Daryl ng SNR tas may lupa sa kondo niya. Yun ang alam ko. Right? Diba? Medyo nakaka-curious yun si Senator Amy babantaan ng ganon. This is the first time na nakarinig ako na si Senator Amy binantaan ng ganon, mga kababayan. Wala ka naman ng serious na ninyo, mabuhay ka. So, you know what? Ito lang yan eh. Yung nangyayari ngayon, kaya I challenge Senator Amy. For sure, for sure, I know. Pareho nating alam, Senator Amy. Okay naman, alam mo na. Sige, you challenge Sir Senator Amy. Kalma lang ako, mga kababayan. Nakarating sa atin. Ayaw kong bulahin ito, mga palangga. Hindi ko kaya kayong magmamaangan ako na hindi niya alam yung death threat. Alam niya. Alam ni Senator Amy. So, alam daw ni Senator Amy na meron daw siyang death threat. Of course, bakit
Natural, siya in may death threat eh. Alam niya talaga yon. Ikaw, nakichismis ka lang. Sino ba naman tao magtatanong, no? May death threat yung tao. Natural, alam niya may death threat sa kanya. Mga kababayan ko, alam niya may banta sa buhay niya. So ngayon, palaisipan sa kanya. Ito si Maharlika, mga kababayan ko, wala naman sinasabi si... I just want to be clarified that Senator Amy Marcos, kung totoo nga ito sinasabi niya na may banta sa buhay niya, mga kababayan ko, ay wala pong pinangalanan at wala pa pong minimension na pangalan o pinagbibintangan itong si Senator Amy. But suddenly, sa balita nito, isang vlogger na nasa ibang bansa, natawagin natin na Booger o aka The Chucky Mama, mga kababayan ko, si Chucky Mama, no? Pinangalan niya na po na di umano ito daw po ay sangkot daw po ay si Tambaluslos. Sino ba yung Tambaluslos? Si Congressman Martin, mga kababayan ko. Sino ba may sinasabihan nila na isa pa na Lisa Smugs daw, si First Lady. So ibig sabihin to, pinagbibintangan na kagad nito. Alam niyo to, kaso na to, mga kababayan ko eh. Kung tutusin, nako di na ako magtataka. Dadamputin ka talaga sa ibang bansa, promise. Mark my word. Today, tonight, ang date ngayon is January 23. Mga kababayan ko, 23 na ba ngayon? January 23 na ba? 23. 8:48 PM sinabi ko sa ito, dadamputin ka, humanda ka na. Promise. Yan lang ang alas ko. Ako, hindi ako magsisinungaling sa inyo na parang lilituhin ko kayo na baka hindi alam niya. Alam po niya. Dahil nag-message din sa kanya ang mga tao concerned sa kanya. Alam mo naman, Senator Amy, na I'm being straightforward. Okay? Huwag niyo, sana magsalita ka rin. Kasi nakatanggap ka rin ng message na ipagugurgur ka. So kung ito ba ay may katotohanan na ipagugurgur ka ng mga hinayupak na kamag-anak mo at ng sister-in-law mo, bakit Kamag-anak mo, sister-in-law mo. Diba? Ay, nako. hindi mo ilabas? Bakit hindi mo i-drag yung mga baka ng inang yan? Na makita na itong mga talipandas, kung totoo na ang pagmamahal mo, at kung totoo na ang puso mo ay para sa Pilipino, tulungan mo kami dahil ako nga meron ding plano silang gurgurin ako. Okay. Dahil plano rin palang guru. Sa tingin mo, if Senator Amy, kung talaga nakatanggap si Senator Amy ng ganong death threat, ilalabas ba yan ni Senator Amy unlike sa'yo? Of course, mag-i-investigate si Senator Amy by his own team, by his own self, at magsa-self-investigate yan. Katawag sa pulis yan. Kung talagang ganito, nauobserbahan. Pero mga kababayan ko, if that issue is kung totoo talaga yan at dun puting ahas mo na nagsabi siya may death threat siya, and then antayin natin si Senator Amy magsalita, mga kababayan ko. 'Di ba? Kung may katotohanan 'yan, 'di ba? Ang informer mo kasi lagi si Sas, si Rolando Sapot. Si Mamaw Dispenser. Literally, yung mga puting ahas mo magaling gumawa ng problema yan, batay kwento. 'Di ba? Kasi kung may talaga may death threat si BP Sara Duterte, mag-ano yan, maaalarma yan. Pero hindi, tingnan mo naman ang PSG, sunod-sunod pa rin. Pagdating naman kay Bongpay Pangulo, pagdating naman kay Senator Amy Marcos, mga kababayan ko, hindi naman mahigpit ang schedule niyan. Lagi pa rin nakikita ng publiko. Diba? At higit sa lahat, kung may death threat yan, mag-iingay talaga yung mga yan. So, I challenge you, okay? Na magsalita ka dito dahil inilabas mo na ikaw ay gustong ipagurbor ng grupo ni Tambaluslos at ni Lisa. So tingin mo, sasabihin niya yun? Kasi pag nagsalita si Senator Amy in the front of public tapos hindi niya napatunayan, wasak ang pangalan niya dyan. Hindi niya isasaalang-alang para sa iyo, Maharlika, yung pangalan ni Senator Amy Marcos, di ba? Unang-una, may karir si Senator Amy, ikaw wala ang karir. Pangalawa, si Senator Amy may direksyon sa buhay, ikaw wala na. Si Senator Amy tatakbo for 2025 Senator re-election is ikaw hindi ka naman makakatakbo kasi hindi ka naman Pilipino. Isa pa, pinagkakaperahan mo lang din sila. Matalo nga naman si Senator Amy pag nagparatang siya ng mali. Hindi gagawin ng senador yun. Si senador naman ay matalinong tao naman yan. Kung nakarating sa'yo yung mensahe, I have to make it clear here. Nakarating, alam ni Senator Amy na siya ay may death threat. Okay? Hindi mo to pwedeng, parang just ignore it, you know? Wala yan. Kasi concern sa'yo, yung mga tao mahal mo. So like ako, sinasabi ko na ako rin may gustong gumurgol sa akin. Kaya nga ako, nireport ko sila sa police dito para kung ano mangyari, pinilista ko yung kanilang mga pangalan kung sino ang maggugurgol sa akin. Yun. Hindi, paranoid ka, Maharlika. Hindi tinuruan mo pa si Senator Amy. Si Senator Amy hindi naman paranoid. 'Di ba? Si
Si Senator Jaime, kalmado. Kasi very normal, being a politician, ang magkaroon ka ng death threat is very normal, to be honest. No, very normal kung kami ng mga vlogger eh. 'Di ba nung kampanya sandamakmak ang death threat namin. Halos payo na kami pagtrabahuin ng mga pamilya namin because sa mga death threat na natatanggap namin dito. 'Di ba? Biruin mo may magte-text sa akin, may magko-comment sa akin, may magbe-message sa akin, may tatawag sa akin. Mag-ingat ako, gugurgurin na lang ako habang campaign. Lahat naman 'yun. Kita mo ako ginawa ko. Nagpakatotoo ko, kalmado ako. Kahit na meron tayong banta. 'Di ba? Parang si Senator Jaime, kalmado rin si Senator Jaime Marcos. 'Di ba? Inaantay niya yung perfect timing para tukuyin tong mga tao na to kung totoo nga ba to, mga kababayan ko, at kasama ang pag-iingat. 'Di ba? Mga kababayan ko. Siyempre, si Senator ganun din. Ito si Maharlika, mga kababayan ko, hindi mo kami kagaya. 'Di ba? Hindi mo kami kagaya na mga kababayan, ng ginagawa ni Hitad na na paranoid. Nagbakasyon lang yung mga ASEC at USEC, mga kababayan ko. Nung makitang maraming maraming mga Pilipino na tao ni Pangulong Bongbong Marcos, ang naging thinking niya, gugurgurin siya, may magbabayad. Diba? Ganong kadumi ang utak niya. Ganon din kadumi ang kanyang mindset, kanyang sarili. Dahil, biruin mo, normal pa ba niya na isipin mo na ipagugurgur ka? Hindi na normal yun. Problema na yun. Diba? Mga kababayan? Anak ka ng teting, tala mo pa may saltik sa ulo. Ako kalmado pa ako nagsasalita sa inyo, 'di ba? May takot sa sariling multo nga, 'di ba? Tutulad mo si Senator Jaime, matalino yung tao na 'yun. Ako nga, pangalan ko nga natatandaan niya. 'Di ba? Pag nagsalita kay Senator Jaime, once ako sa totoo lang nakasama ko si Senator Jaime, kaya alam ko paano pakisamahan si Senator Jaime. Alam ko kung paano siya makipag-usap. She is very jolly. Mukha lang siyang masugit, nakakatakot. Kala mo terror teacher, parang si Miss Ming Chin sa Sara. Sa totoo lang Mel Warren, hello sa inyo. Sa totoo lang, no, pag nakasama mo si Senator Jaime, akala mo si Senator Jaime, totoo to, hindi ko pinagtatanggol si Senator Jaime. Akala mo siya si Miss Ming Chin sa Princess Sarah. Totoo lang, parang si Senator Jaime si Miss Ming Chin. Mukhang masungit pero may taglay din na kabaitan yung tao. Kaya don't judge by the book, mga kababayan ko. Hindi nyo lang siguro nakikita yung effort niya, mga kapatid. Kaya nakakapagsalita tayo ng ganun, nakakapagsalita tayo. Pero if you see the effort of Senator Jaime Marcos, labas ang politika, trabaho. Ang goal niya, ito pa rin yung gusto ng tatay niya. Which is, yun naman ang aking nakikita, mga kababayan ko. And it will happen. Natupad niya na yung gusto ng tatay niya. Pwede na siyang bumalik sa baba. Pwede na siyang magpahinga. Diba? Yan ang reason niya kaya hindi siya nagpapaawat. Ang kailangang mangyari yung gusto ng tatay niya. Suddenly, hindi pa rin magkasundo yung principle ng magkapatid dahil kahit magkapatid sila, mga kababayan ko, ay nakikita natin merong laro. Pero dun sa laro na yon, to be honest, mga kababayan ko, eto, ang nakikita ko lang, mga kababayan, merong isang game changer sa loob ng Duterte. And nakikita ko dun yung ginagawa ni Senator Jaime. Nagtitimpi na yung mga Duterte. Gusto nang pumitik niyan. Sa totoo lang, gusto nang pumitik niyan at gumanti. Hindi nila maganti-gantihan itong si President at hindi nila mapitik-pitik si Presidente, mga kababayan ko, dahil merong humaharang sa gitna. It's Senator Jaime. Sa totoo lang. Kaya if you see that Senator Jaime Marcos sacrificing his life to protecting his brother in this election, tandaan nyo to, mga kababayan ko. Maraming gustong bumugbog dyan kay Bongbong.
pero di nila mabugbog-bugbog kasi bago sila makatuntok kay PBBM, dumadaan pa rin yan kay Super Ate. Sa tingin nyo, hahayaan ba ni Senator Amy ma-impeach sila? Ma-impeach si PBBM? Hindi niya hahayaan yun. Bakit? Parang sinabi na rin ni Senator Amy na inulit lang nila yung ginawa nila noon. At mapapatunayan ng tao yung pag napatalsik si Bongbong. Okay? Remember, this is the last chance of Marcoses. Ito na yung huli. Okay? Ito na yung huli para patunayan sa publiko na ito ang ginagawa natin. Huwag nyo pong pakinggan yung mga DBS, mga kababayan ko. DBSB vloggers. Wala pong magagawa yun. Okay? Kasi masyado nyo pong ninanamnam yung mga paawa effect ng mga DBS, yung mga Duterte Balasuba supporter vloggers. Okay? Uy, si Sir Florida andito. Sir Florida, kamusta po? 'Di ba? Huwag nyo pansinin. Ang tingnan nyo po ng tingnan, mga kababayan ko, yung nagagawa nila. Yung para sa bayan. Yung for the Filipino people. Hello, Sir Florida. Magandang gabi po. Yan. Yung nagagawa para sa taong bayan. 'Di ba? Kaya ako naniniwala ako na mayroong magagawa si Pangulo, may magagawa si Senator Amy, and tignan natin yung gagawin. Okay? O yan o, nanonood dito yung tropa natin na si Aaron Peña. Shoutout, old school Pinoy. Kaya dun sa mga Duterte Balasubas supporter vloggers. Lagi niyong tatandaan na pag kayo disappointed, hindi masamang pumikit. Okay? You get my point? Para sa mas marami pang detalye, maaring sundan ako dito sa channel na ito. At wag mo na rin kalimutan mag-iwan ng komento sa napanood mong video.